Kinaas po paano labanan ng lust. Struggle with lust, especially fornication. Ayaw ko po siya gawin. Pero, merong pumipigil. I keep falling sa same cycle, paulit-ulit na paggawa ng kasalanan sa lust, fornication. Ano po ang dapat gawin para makalaya sa kasalanan na ito? Gusto ko po makalaya sa sin na ito. Paano po gawin? Isa to sa struggle kahit Christian na nakakagawa pa rin ng kasalanan at paulit-ulit na nakakagawa ng pagkakamali. Cycle ba? Sabi ng 1 Peter 2 verse 20, ang mga taong nakakakilala na kay Hesukristo na Panginoon at tagapagligtas ay tumalikod na sa kasamaan ng mundo. Ngunit kung muli silang bumalik sa kasamaan at maging alipin muli nito, mas masahol pa sa dati ang magiging kalagayan nila. Mas mabuti pang hindi na nila natagpuan ang landas patungo sa matuwid na pamumuhay kaysa natagpuan ito at talikuran lang sa bandang huli ang mga banal na utos na binigay sa kanila. Bagay sa kanila ang kasabihang ang aso'y kumakain ng suka niya at ang baboy paliguan man ay babalik din sa kanyang lubluban. Ito ang itsura ng mga paulit-ulit nakakagawa ng kasalanan. Can you imagine? Ang isang taong paulit-ulit sa pag-commit ng kasalanan, ang kasalanan niya ginagawa bago siya makakilala, nagagawa pa rin yan, nakakapag-commit pa rin ng kasalanan. Ito itsura, yung aso, di ba? Kapag nag-puke po yun, tapos kinakain pa rin, kadiri po yun. Baboy, kahit paliguan, babalik pa rin po doon sa kung saan siya dumudumi. So, sobrang kadiri. Ito yung itsura ng taong spiritually na nakakapag-commit pa rin ng kasalanan na paulit-ulit in cycle. Paano labanan? Iwasan po natin na sa mga libreng oras natin, tayo po ay nag-i-imagine. Yung mga naka-stack dati, ipalinis natin sa Panginoon. Mga na-imagine po natin noon sa may mga adult na age na po, kahit sa mga bata, social media, tanggalin po natin yung oras na free. Tapos, ilalagay po natin sa pagsa-cellphone, the tablet, pagko-computer. Iwasan natin hanggat maaari na tayo po ay magbabad sa mga imaginations. So, kailangan natin gawin, punuin natin yung ating isipan. Kailangan nating matransform, ma-renew yung ating mind. Romans chapter 12 verse 2. At punuin natin ang ating isipan ng mga Bible verses. Kasi kabisado na nating itsura ng fornication or ng pornography po. Pagdating sa video, pictures, magazines, kailangan matanggal po yan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At yung memory verses po, makakatulong po yan para tayo ay makalaya po sa paulit-ulit na paggawa ng kasalanan pagdating po sa lust, fornication, pornography. Kumbaga, yung addiction mo sa pag-i-imagine, addiction mo sa pag-i-scroll, social media, any platform po na pwedeng magkaroon ng access para magkasala ka sa site, sa isipan, tapos pwede mong gawin, masturbation, pwede nating tanggalin po yun at iwasan yung mga libreng oras na inilalagay natin sa social media. Alam niyo po yung ibig kong sabihin mga kapatid, sa mga nalulung po sa kasalanan, sa addiction, fornication, na paulit-ulit cycle po ang nangyayari, tanggalin natin or iwasan natin, I repeat, yung mga libreng oras natin na magbabad sa social media or mag-imagine dun sa mga dating bagay na na-create sa ating isipan at palitan po natin ng salita ng Diyos. Pagbulay-bulayan natin yung Word of God, yun ang makakapagtanggal sa atin sa paulit-ulit na pag-commit ng kasalanan na yan. Hindi natin kaya to mag-isa. Kailangan natin ang patnubay at ang guidance ng banal na Espiritu. Pero may ambag tayo. Kaya yung addiction mo noon na ginagawa ulit-ulit, papalitan po natin ng disiplina. Yan ang papatay at magtatanggal po sa mga habit natin noon. Sabi po ng Proverbs 13 verse 4, ang taong tamad hindi makukuha ang hinahangad, ngunit ang taong masipag ay magkakaroon ng higit pa sa kanyang hinahangad. Ito yung reality habang tayo nagpapatuloy. Lalo't nakakilala tayo sa Panginoon. Kapag nakapag-commit tayo uli ng kasalanan, grabe po yung tindi ng bigat ng damdamin at puso po natin. Oo, nakakapagpatawad tayo sa ibang tao. Kaya nating makapag-release ng forgiveness agad. Pero alam nyo po, bilang isang mananampalataya, nakapag-commit tayo ng kasalanan sa harapan ng Diyos, parang ang bigat, ang hirap patawarin ng sarili natin, lalo't alam natin na kasalanan yung nagawa po natin. Pero lagi yung tatandaan yung 1 John 1:9,
He is just and faithful to forgive us. Yung yakap ng Diyos yung kailangan natin. Tandaan nyo po yan. At tutulungan tayo ng Panginoon na makawala tayo sa mga pagkakasala. Ang sabi ng 1 Corinthians 10:13, walang pagsubok na dumarating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. Ngunit, maaasahan natin ang pangako ng Diyos na hindi niya tayo papabayaang subukin ng higit pa sa ating makakaya. Kung dumaranas kayo ng pagsubok, gagawa siya ng paraan para mapagtagumpayan nyo ito. Magkaiba ang struggle sa stronghold. Ang struggle na gawa mo lang last month, kahit kilala mo na si Lord, nakapag-commit ka ng kasalanang ganun. Pero yung stronghold, simula pagkabata, ginagawa mo na yung kasalanan. At kahit nakakilala ka na kay Lord, tinanggap mo na si Jesus, ginagawa mo pa rin. Yun yung kailangang ma-break. Stronghold na po yun, hindi yun struggle. At kailangan po dyan ay pagsuko, pagsusurrender natin sa Panginoon. Para mapagtagumpayan yung paulit-ulit na paggawa ng kasalanan, we need the guidance of the Holy Spirit. Siya yung makakatulong sa atin after we accept Jesus Christ. Pangalawa, disiplina. Pangatlo, surrender. Kailangan nating mag-surrender sa Panginoon para matanggal sa atin yung struggle and stronghold. Marami ka nawang natutunan. Kung meron kang tanong, comment down below. Prayer ko sa'yo, lalo mong makilala ang Diyos at matulungan ka ng banal na Espiritu na makawala kung meron mang kasalanan na tumatanikala sa'yo, kapatid. Salamat. God bless you.